Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang-Mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ay sinabi ko na sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Happy Easter pong muli sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong buhay, ang Poong Jesus Nazareno. Medyo konti ho tayo ngayon Natakot atang iba sa init. At any rate, salamat ho at tayo'y naririto sa kabila ng napakatinding init ng panahon ay higit na mainit ang ating pagpapadama at pagsasabuhay ng ating pananampalataya at debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 araw na ng Easter season. We only have 40 days of Easter season. At 27th day na ho ngayon. At ibig sabihin, sa mga natitirang araw, practically 13 days, masusulyapan natin at ipagdiriwang ang pagbabalik ng Panginoon sa piling ng Diyos Ama, ang kanyang pag-akyat sa langit, the ascension. Kaya't ito ho ang nagpapaliwanag, bakit may tono ng pagpamamaalam at paghahabilin ang Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon. In fact, kung tayo ho'y Katoliko at madalas ho tayong dumadalo sa mga funeral masses, pamilyar ho sa atin ang Ebanghelyo ngayon. Ito ho ang kadalasang ginagamit na Ebanghelyo sa misa ng paglilibing o pamamaalam sa mga taong pumanaw. Kung saan narinig natin na ang Panginoon nagbibigay katiyakan at kasiguraduhan na wala kayong dapat ikabahala. May langit tayong patutunguhan at tiyak bawat isa'y mayroong silid na naghihintay. Kaya maintindihan ho natin, Easter season pa naman Hindi pa naman Ascension Sunday. Bakit ganito na ang pagbasa? Dahil ang buong panahon po ng pagkabuhay ng Panginoon ay ang pagbibigay katiyakan at kasiguraduhan sa lahat ng kanyang mga panangakong binitawan. Take note, katiyakan at kasiguraduhan sa lahat ng mga pangako niyang binitawan. At ngayon, narinig natin ang ilan sa mga binitawang salita ng Panginoon bago pa siya namatay, bago pa siya muling nabuhay,
na tiyak ating mapapanghawakan na wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ikatakot dahil mayroong silid tayong naghihintay sa kalangitan. Ang tanong, gusto nyo na bang ma-occupy that room reserved for us in heaven? Gusto nyo na? Ayaw pa. Father, gusto ko ma-enjoy ang init. Minsan lang to. Baka malay nyo, mainit din ang pupuntahan natin. Hindi naman, biro lang ho. Tiyak ko, mas malamig yon ang langit nating tahanan. Kaya, sa linggo pong ito na tayo ho'y may mga sabihin nating agam-agam, kawalang katiyakan. Panghawakan natin na ang Panginoon bumangon mula kamatayan at ito'y sapat ng katunayan na lahat ng kanyang salita, pangakong binitawan, ay kanyang bibigyang katuparan. Lalo na ang pangako na meron tayong tiyak na pupuntahan pagkatapos ng ating paglalakbay sa lupang ibabaw. Marami ho sa atin ang natatakot umalis ng mundo. Saan ako pupunta? Anong kalalagayan ko pagkatapos ng buhay ko sa mundo? Ngayon nag-e-enjoy pa ako. May tiyak ba akong lugar sa langit? Well, meron nung kasabihan ng mga Hudyo, shrouds have no pockets. Shrouds have no pockets. Alam niyo yung shroud, the shroud of Turin. Pag sinabi yung shroud, ito po yung balabal na ginagamit sa paglilibing. At ang sabi, ang balabal panglibing ay walang anumang bulsa. Ibig sabihin, wala tayong madadala. Pumanaw man tayong mayaman o hikahos, mahirap pa sa daga, pare-pareho tayo, pantay-pantay tayong haharap sa Diyos ng walang dala. At sana, kung meron man tayong bit-bit sa harap ng Panginoon, ito'y walang iba kundi ang matibay na pananampalataya at ang magagandang karanasan ng kabutihan na siyang ating pinanghawakan na bibigyang gantimpala ng Diyos sa katapusan. Kaya kung ngayon ho, nakikita natin, no? Buti pa sila may aircon ng bahay. Buti pa sila mag-outing na naman. Itaw natin ngayon, ang ganda ng simbahan. No? Ako'y nagulat din kahapon. Ikinasal po si Miss Angeline Quinto. Alas 3 ng hapon. Kilala niyo siya, deboto ho ng mahal na pong Nazareno. ABS-CBN talent. Di niya ako nakita, di ko rin siya nakita. Mabawal ho lumapit. Pero imagine, dito pa sa Quiapo niya piniling ikasal. Kala ko nga ho, hindi na ikakasal eh. Buti na lang at siya'y finally nagpasya na makasal sa simbahan at dito pa sa pambansang dambana ng Pong Jesus Nazareno. Angeline Quinto, pero tingnan nyo, simple lang. Simple lang. Karanasan ko sa maraming kasal, kung ano ang gayak ng simbahan, bit-bit yan lahat sa reception. Tipid. Yung gayak ng altar, lahat yan hahakutin, bit-bitin sa reception. Well, wala namang masama. No? Pero ho, take note. Iniwan niya. Iniwan nila. Pahiwatig na ang mahalaga para sa mga tao na dapat din nating pahalagahan ang biyaya ng pananampalataya at ang karanasang nakagawa tayo ng mabuting pagpapasya sa buhay. Kaya ngayon ho na tayo'y mayroong ganitong ebanghelyo na madalas nating maririnig kapag meron hong libing. Sana ito ay laging magpapaalala sa atin, may takot ba ako ngayon? Meron ba akong pagkabalisa? Meron ba akong inaalaala? What if God calls me right now, here and then? Paglabas nyo, disgrasya tayo. O kaya,
na heat stroke, may heat wave daw ho, no? Or whatever. Kahit nasa bahay, no, di ho natin masusupungan. As I've said, may tatlong bagay na di natin pwedeng takasan. Ang pagtanda, ang pagkakasakit, at ang pagpanaw. Aging, sickness, and death. Tatlong bagay na hindi ho natin pwedeng takasan. Edad pwedeng dayain. Pero as years go by, we assume, we add age. Sickness, nagiging masakitin na ho tayo ngayong tayo ay mas matanda kumpara nung tayo bata-bata. And eventually, yun ang ikatlo, ang pagpanaw. Now, kung ito ho ang ating mga kakaharapin o kinakaharap na ngayon, sana'y walang pag-aagam-agam, walang takot. Dahil ang mga ito pa ang maglalapit sa akin sa Panginoon upang ang pangako niya ay lubusang matupad sa akin. Meron hong pangako ang Panginoon na nais niyang tuparin sa atin. At sana hindi ko ito hahadlangan, hindi ko ito iiwasan, dahil ang pangako niyang binitawan ay tiyak para sa ating kabutihan. Kaya ngayon po na tayo'y nasa kasagsagan ng init ng tag-araw, patuloy sa pag-usad sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, 27th day in fact, at marami hong ganap sa paligid. Naway lagi nating panghawakan, wala akong dapat ikatakot, wala akong dapat ipangamba. Tumanda man ako, magkasakit man, o kaya'y pumanaw, ang pangako ng Diyos ay tiyak sa akin, mabibigyang katuparan. At sino ako upang hadlangan, tanggihan ang biyayang tutuparin ng Diyos ang mga pangako niyang binitawan. Muling nabuhay ang Panginoon at siya ang tunay at sapat ng patunay, katotohanan na lahat niyang salita ay bibigyan niyang katuparan. Happy Easter po sa ating lahat.